katotohanan nung manatili ka na naman may piling sa mata. Pipili mo ba na ikaw ay nakangiti sa pagkasa na ayaw mo nang magwakas? Handa ka na bang yakapin ng buong katotohanan at sumama sa paulit-ulit na kamalian? Huwag katunayan. Okay, so muling nagbabalik ang Debaters Convention Live at meron na naman tayong debate ngayon. Ito yung tinatawag naming mga ambush debater, no? At ang maglalaban na ngayon, Bro Reuel ng SDA versus Samuel Tahuda ng MCGU. Ang topic nila ngayon, patutunayan ko na nanatili ang 7th-day Sabbath sa panahong Kristiyano. Ang affirmative natin ngayon, si Reuel ng SDA, negative naman si Samuel ng MCGU. At ang ating setup ngayon, 10 minutes first presentation, 7 minutes na pagtatanong, same sa rebuttal, 10-7, at saka yung ating 5-minute na conclusion. At since bago si Reuel, no, syempre basahan ko siya ng DevCon rules. Rule number 1, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds max. Kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi ang moderator ng next question. Kung categorical ang question, kailangan sumagot ng categorical muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 seconds at ang moderator at ang admin ang magbabantay ng 20 seconds time na yan. At kung merong lalabag, syempre tawag kayo sa moderator. Kung walang sasagot sa categorical or hindi siya masagot at wala sa choices o wala sa pagpipilian, pwede kayong magsabi ng next question dahil wala doon. Ganun lang, wala kayong mahabang paliwanagan. So, rule number 4, kung ano ang tanong nyo nang sasagutin. Rule number 5, sa unang pagtatanong, kinakailangan na itatanong lamang ay ayon sa itinindig ng affirmative o negative side at sa rebuttal stand. Sa cross-examination, maaari na magtanong ang examiner ng kahit ano, inilatag man o hindi inilatag. Sa rule number 6 natin, ang debater na makakatanggap ng 3 warning mula sa akin ay magkaukulang disiplina. Either bawasan ko ng 1 minute or dadaragdagan ko ng 1 minute. Kung tinatanong naman ang paglalapatan. Sa rule number 7 natin, out of the topic are not accepted. Rule number 8, no side comment. Rule number 9, no unpro attitude. Rule number 10, no objection during conclusion. At rule number 11, respect the admin. And moderator decision is always final. At rule number 12, ito lamang ang iral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. Sumasang-ayon ba ang ating affirmative dito, Bro Reuel ng SDA? Sangayon bro, copy. Okay, sumasang-ayon din ba si Sam ng MCGU? Sangayon. Okay, so hindi na natin patatagalin. Bibigyan ko ng 10 minutes sa unang pagpapahayag. Bro Reuel ng SDA, your time start now. Salamat Mr. Moderator sa aking katunggali, Brother Sam, sa lahat ng mga members sa DivCon, sa lahat ng mga makakinig nito in the future. Ngayon, patunayan ko po na ang 70 Sabbath ay patuloy hanggang ngayon sa pamagitan ng Biblia. Kasi in the first place kasi sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, for those who believe it on Him should not perish. So kailangan talaga tayo maniwala ni Kristo dahil binigay siya para magligtas sa atin. At daladala niya yung love. Kasi yung love, si Kristo yan. At saka yan ang pinaka-core sa Bible, yung love sa 10 Commandments. Kasama na dyan sa 10 Commandments ang 7th day. Kasi sa Matthew 5:18, di naman siya nagpunta dito pagsira sa kautusan, kundi pagsunod. So, kung balikan natin, love, John 3:16, ngayon sa Matthew 5:18, hindi niya sinira ang kautusan. Sabi dito sa James 2:10, James 2:10, bro Sam, sabi dito, sorry dahil madilim-dilim na kunti. Malayo ang ilaw.
if dark. James 2:10 bro. Sabi dito, for whosoever keeps the whole law and yet stumble at just one point is guilty of breaking all of it. For he who said, do not commit adultery, also said, do not murder. If you do not commit adultery but do commit murder, you have become a lawbreaker. So napaka klaro sa Ten Commandments, ang fourth commandment doon sinasabi, remember the Sabbath day to keep it holy. On sixth day you will work, but on seventh day you will rest. Seventh day is the Sabbath of the Lord your God. So, ang seventh day, nagpatuloy ba sa New Testament? Kasi yun ang isabi niya na sa Old Testament lang kasi yung Ten Commandments na yan. Basahin naman natin dito sa Hebreo 4 versikulo 9. As it is, however, there still remains for God's people a rest like God's resting on the seventh day. Good News Bible. So, sa Old Testament na sinabi niya na paso na daw yung Ten Commandments sa seventh day doon, napatunayan ko na nagpatuloy pa sa New Testament dahil sa mga bersikulo na sinasabi ko. Kung Bro Rasa, moderator, time 5 minutes. So, napatunayan ko bro sa 5 bersikulo ko or 4 na si Kristo nagsunod sa kautusan dahil hindi niya gibrok yan, dahil gugma lab ang pinaano niya, pinairal. Sinabi pa niya sa John 14:15, if you love me, keep my commandments. Na sinabi ni Mateus 5:18 na hindi sinisira, sinabi ni Kristo na hindi niya sinisira kahit isang tuldok sa kautusan. Ngayon sa James 2:10 as a summary, napakaklaro na pag anuhin mo daw yung isang kautusan, tanggalin mo lahat na 10 commandments, ha? Lahat sa 10 commandments, tinanggal mo. If you really keep the royal law found in scripture, dilim kasi. Kung tanggalin mo yung isa sa 10 commandments, tinanggal mo yung lahat
kasi lawbreaker ang tawag sa iyo sa James 2:10. Kasi sinabi dito, for whosoever keeps the whole law and yet stumble at just one point is guilty of breaking all of it. Kung nagsunod ka sa 10 tapos nag-adultery ka, wala, lahat, dinabag mo lahat yan. Eh ngayon sa 10 Commandments, ang 7th day Sabbath of the Lord, kasama yan sa 4th Commandment, sinabi niya wala na. Hindi na nagpatuloy. Eh samantalang kung basahin natin dito sa Hebrew chapter 4 verse 10, rather verse 9, as it is, however, there still remains for God's people a rest like God's resting on the 7th day. So walang nawala na 7 days kung basihan ang Bible sa New Testament lahat. Nagbanggit ako ng Old Testament, yung sa 10 Commandments lang na nagpatuloy hanggang ngayon dahil na-prove ko. So yung topic namin, sa pamagitan lang ng 4 to 5 verses, napalitaw ko hanggang ngayon ng 7th day, nagpatuloy sa mga Kristiyano dahil ang teaching nila ni itong si John sa mga Christian ito itong si Paul sa Hebreo, Christian ito si sulat ni Paul sa mga Hebrewanon. So kung mayroong magsabi na wala na ang 7th day, dapat basa rin niya na wala na ang 7th day dahil may nabasa ako nito na sinasabi God resting, God's people are rest like God resting on the 7th day sa Hebrew time. Sorry bro sa bro sa Okay. ganda na salita dahil Okay, so dyan dilim nagtatapos. konti dito. Okay. Sige. So dyan nagtatapos ang ating first presentation at dadako na tayo sa ating 7 minutes na pagtatanong. First cross ng ating negative. Pro Samuel Tahuda ng MCGU. Your time start now. Tanong. Okay, salamat no. Ayon sa mga binasa mo kanina, no, na Juan 3:6, James 2:8, no. Meron bang nabanggit doon na iniutos ang ikapitong araw na Sabat sa mga Kristiyano? Meron magandang nakasulat? Sagot. Ang topic natin, patunayan ko na nagpatuloy ang 7th day sa mga Kristiyano. Inabasa ko Basahin ko ulit. Okay. As it is, however, there still remains for God's people a rest like God's resting on the 7th day. Next question. Next question. Okay. So, sangayon ka ba na ang Sabat nating pinag-uusapan ngayon na sinabi kong hindi na iutos ay ang ikapitong araw na Sabat? Sagot. Bulitin ko ang sagot ko. Napatunayan ko na ang 7th day nagpatuloy dahil dito. Excuse me, Mr. Moderator. Ang tanong kasi sa kanya ay kung Time stop. sangayon ba siya na ang pinag-uusapan namin ay yung ikapitong araw na Sabat? Tama po ba? Gusto ko Sangayon gusto ko ako. lang bunawin sa Ayan kanya. na, ayan na. Sagot. Yan na yung sagot. Sige, 20 seconds bro. Proceed. Sangayon ako na pinag-usapan namin na ang 7th day Sabbath nagpatuloy.
Hindi lang 7th-day Sabbath. Nagpatuloy. Okay. So, ayon ba sa Biblia, ilang sabat ba ang alam mo? Ayon sa pinanindigan ko, 7th-day Sabbath, basahin ko ulit ha. As it is, however, there still remain for God's people a rest like God's resting on 7th day. Itong 7th day na nasa Ten Commandments, yan ang ginamit ko na nagpatuloy hanggang ngayon. So according sa nabasa ko, dahil sinabi ni James sa 2:10 na kung labagin mo Next daw question. yung next Okay. question. So, okay. Ulitin ko lang ang tanong, no? Kasi hindi talaga niya nabigyan ng tamang sagot. Ang tanong ko lang laman ay kung ilang sabat ang alam niya na nasusulat sa Biblia. Ilang uri ng sabat, ilang klase yung sabat sa Biblia. Okay, sagot. Ang pinatunayan ko, ang 7th day. Hindi ko nagbanggit og ilang uri. Kung kasama sa topic niya na pinatunayan kung ilan sila, sasagutin kita. Moderator, out of topic. Next question. Okay. So, lahat ba ng mababasang sabat sa Biblia ay ikapitong araw na sabat na? Yes or no? Sagot. Ang pinatunayan ko, bro, makinig ka ha, na nagpatuloy sa mga Kristiyano ang 7th day, Sabat. Objection, Mr. Time Moderator. stop, time stop. Ang tanong ko po ay categorical question. Okay. So, ganito. Pakiulit mo na ng tanong, Sam, since meron kang categorical na gustong ipasagot. Tapos, diinan mo ng konti yung ating categorical para mapansin ng ating sumasagot. So, bro Sam, pakiulit mo na. Tapos, i-on ko yung Okay. time. Proceed. Ang tanong ko ay kung lahat ba ng mababasang sabat sa Biblia ay tumutukoy na sa ikapitong araw na sabat? Yes or no? Yes, or Okay. Bro, no. Dahil ang pinatunayan ko, hindi lahat na Sabat na 7th day, according sa sinabi mo, ang pinatunayan ko, ang 7th day na rest doon sa 10 Commandments na sinabi sa James 2:10 na paggibain mo ang isa, hindi mo na sinunod ang lahat, yun ang 7th day na napatunayan Next ko question. ngayon. Walang ibang Sabat pinag-usapan. next question. Okay. Ang sunod ko naman na tanong, sa panahon ba ng pangangaral ng ating Panginoong Hesukristo, na kung saan ginamit mo yung John 3:16, dahil malang Diyos sa libutan, binigyan niya kanyang anak. Noon bang nandito ang anak ng Diyos sa libutan, inutusan ba niya ang kanyang mga alagad na ipangilin ninyo ang araw ng Sabat? Meron ba siyang ganong sinabi sa kanyang mga alagad? Yes or no? Sa John 3:16? Moderator, Okay, anong verse sinabi niya? Ulitin ko aking tanong, no? Sana makuha ito ng ating Okay, kausap, no? ulit na lang. Sige. Kaya nabanggit ka ng verse. Anong verse na sinabi mo? Hindi. Binigyan na kita ng verse na kung saan ginamit mo yung John 3:16 na binigay ka Okay, mo ng Diyos ang kanyang Sa John anak. 3:16 ang dahil sa itanong mo. pagmamahal niya sa atin. Kaya nga, Teka. Okay. Ganito, para hindi kayo mag-usap ha. Ulit mo na yung tanong at para maintindihan ng ating sumasagot. At yung sumasagot naman, meron siyang 20 seconds. So, huwag kayong magsabay. Bro Sam, pakiulit mo na yung tanong, bro. Okay. So, ang tanong ko, noon bang nandito na ang anak ng Diyos sa libutan at nangaral ng personal sa mga tao? Meron ba siyang ipinangaral na ipangilin ninyo ang ikapitong araw na Sabat? Yes or no? Proceed, 20 seconds. Yes or no? Okay. Mayroon dahil sinabi niya dito sa bro, sinabi niya dito sa Panginoon sa Matthew chapter 19 verse 16. Sabi dito, now a man come up, Jesus said, ask teacher, what good thing must I do to get eternal life? And Jesus answered in 17, why do you ask me about what is good? Next Jesus replied, there's only Okay. one is good. If you want Okay. to enter life, obey the Next commandments. question.
Okay, Next next question question. ako dahil tapos na yung time mo. Okay. So, ang sinagot mo sa aking tanong ay yes. So, ngayon, dyan sa sitas na binanggit mo, Mateo 19:16 no, hanggang 21, meron ba binanggit na sabat dyan para masabi natin na tama yung sagot mo sa nauna kong tanong? May sabat bang binanggit dyan o wala? Walang binanggit bro, pero maintindihan dahil obey the commandments. Yung commandments, 10 commandments yan eh. Kasi kung ibasa natin diretso dito, 10 commandments talaga pinag-usapan. Dahil nasunod niya ang 10 commandments, hindi naman siya Next namigay, question. wala pa rin siya. Okay, So 10 next commandments, question. Next question. Okay. Ngayon, dahil inamin mo na walang sabat na binanggit dyan sa Mateo 19:16 hanggang 21, so inaamin mo ba ngayon na mali yung unang sinabi mo objection, kanina? Mr. Moderator. Time stop. Okay, ano muna yung Wala, objection? wala akong inamin. Sinabi niya na wala. Ang sagot ko, may maintindihan tayo na mayroon. Kaya he is putting words Okay. on his words on my mouth. Okay. So it is fallacy. Sige. Ganito. Sam, Yes, yes. okay, rephrase na lang yung tanong at yun para merong masagot yung ating masagot. Okay. Okay. So, ang tanong ko dyan na tatanungin kita dyan sa binanggit mong sitas Mateo 19:16. Okay. Diyan ba sa mga sitas na yan, yun ba ang binata dyan na sumusunod sa mga kautosan na yan, siya ba ay naging karapat-dapat, no? Para magkaroon ng buhay na walang hanggan, no? Ayon dyan sa mga sitas, sinipi mo. Mr. Moderator, Time stop. pinag-usapan Okay. kasi namin, nagpatuloy doon sa mga hintil. Yung tinanong niya, yung yung Hudyo. Okay. Ano ba sa So, Mr. Moderator, bigyan kita ng verdict. Sagutin ko yan o hindi. ano muna yung ano mo bro? Titingnan ko ano ba Okay, siya? Out of the topic ba siya? Hindi mo Out ba of the topic, hindi mo ba siya dahil ang pinesend? pinag-usapan namin, nagpatuloy sa hintil doon siya mag-focus kung wala ba o nagpatuloy. Okay. So since out of the topic yan para sa iyo, next question tayo sa. Next question. Okay. Sige. Okay, ito ang tanong ko, no? So, si Kristo ba, no? Nung siya ay pumasok sa sinagoga dyan sa Lucas 4:16, naniwala ba sa kanya yung mga taong nandoon sa loob ng sinagoga? Yes or no? Mr. Moderator, hindi ako nagamit ng Matthew 4:16. Stick Okay. sa rule number 4. Okay, Kung ano okay. yung mga binanggit ko, Okay. doon ka magtanong. Yes, Ano yes, ka yes. ba? Wala ka nang Yes, hindi magawa? daw niya binanggit Sam at hindi niya present. So ayon sa ating rules, tama nga siya. Next question tayo. However, Bisaya pa naratol naman siya. no side comment tayo bro. Kasi Bisaya din yan. Sorry. Oo. Sorry. Meron pa tayong 4 seconds na natitira. At I'm 4 sure seconds. hindi na to magagamit ni Sam. So, Wala na yan. 4 seconds pa lang. dako na tayo sa ating first negative stand ni Sam. So, para sa mga bagong pasok at yung ating nasa live, ang ating topic ngayon, patutunayan ko na nanatili ang 7th day Sabat sa panahong Kristiyano. Affirmative si Rowell ng SDA, yung tinatanong kanila, at yung ating negative si Samuel ng MCGU ang magpapahayag ngayon. So Sam, 10 minutes para sa iyo Sam. Your time start now. Okay, magandang gabi po sa ating lahat. No? Ako po si Samuel Tahuda ng MCGU. So ngayong gabi po ito ay patutunayan ko sa inyo ng ikapitong araw ng Sabat, no? Na iniutos sa panahon noon ni Moises ay hindi na utos sa panahon natin ngayon na mga Kristiyano. So siguro aware naman kayo patungkol sa Biblia na meron tayong tinatawag na bagong tipan at saka lumang tipan. So kung atin pong aalamin ang pinag-uugatan ng 7th day Sabbath, no? Yan ay binigay ng Diyos noon kay Moises. Doon na kasama nga yung
yung siyam na iba pang utos na tinatawag nga na 10 utos. So ang utos na yan ay binigay kay Moises para sa mga Israelita. Kaya kung mapapansin ninyo, kung babasahin natin, no, yung Deuteronomio 4:1, ganito ang ating mababasa. Nang sabi naman dito ay Deuteronomio 4:1. Ang sabi, "At ngayon, O Israel, dinggin mo ang mga palatuntunan at ang mga kahatulan na aking itinuro sa inyo upang sundin ninyo upang kayo'y mabuhay at pumasok at inyong ariin ang lupain na ibinigay sa inyo ng Panginoon, ng Diyos ng inyong mga magulang." So maliwanag na ang kausap, no, at ang binigyan ng instruction sa puntong ito dito sa Deuteronomio 4:1 ay ang buong Israel. So, ano ang isa sa mga utos na binanggit sa kanila, no, sa lahat ng Israel? So, yun nga yung nakasulat dito sa baba na kung saan ang sinabi ay ipangili ninyo ang ikapitong araw na Sabat. Yan yung utos sa kanila. Pero tayo, na kung saan tayo nasa panahong Kristiyano na, hindi tayo kabilang doon sa mga utos na ibinigay sa kanila. Dahil yung mga utos na ibinigay sa kanila, yun ay may katapusan. Hindi ho yun magpaulang hanggan. Ano ang patunay? Basahin natin sa Lucas 4:16. Nang sabi dito, Lucas 16:16. Sabi dito, "Ang kautusan at ang mga propeta ay nanatili hanggang kay Juan. Mula nooy ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos ay pinangaral at ang bawat tao ay pumapasok doon na nagpipilit." So dito po kung mapapansin niyo mga kapatid, merong binanggit dito na ang kautusan at ang mga propeta ay nanatili hanggang kay Juan. So yung mga katagang pong iyan ay nagpapahiwatig, no, na merong pagtatapos na nangyari. Di po ba? Kasi yung salitang hanggang, ibig sabihin, meron siyang dulo. Ang sabi, ang kautusan at ang propeta ay natili hanggang kay Juan. So, totoo po ba, ayon sa nasusulat sa Biblia, no, na sa paksa namin ngayong gabing ito, na yung ikapitong araw na Sabat ay hindi na utos sa panahong Kristiyano? Totoo po ba? Kasama ho ba yan sa tinatawag dito na may hangganan? Basahin po natin ang Biblia. So, hindi po ito imbento, nakasulat po ito mismo at pwede niyong tingnan sa Biblia ninyo habang binabasa ko. Basahin natin, no, sa Lamentation 2:6. Ganito ang ating mabasa. Sabi dito, "At kanyang inalis," take note, "kanyang inalis na may karahasan ang tabernakulo niya na gaya ng nasa halamanan. Kanyang sinira ang kanyang mga dako na kapulungan, ipinalimot ng Panginoon ang takdang kapulungan at Sabat sa Sion, at hinamak sa pag-iinit ng kanyang magalit ang hari at ang saserdote." Ano daw ang sabi? Kanyang inalis. Kanyang ipinalimot ang kapulungan at Sabat. Nakasulat ho ba? Malinaw ho. Tandaan nyo ang sitas. Lamentation 2:6. Sinabi mismo ng Panginoon, kanyang pinalimot. Yan ang ibig sabihin. Ikaw ba na Kristiyano, gagawin mo yung sinabi ng Diyos, ipinapalimot na niya. Tapos ikaw susuway ka, 'di ba? So kung tayo'y naniniwala na tayo sa Diyos, dapat sundin natin yung utos ng Diyos na para sa atin, no? Hindi yung para sa ibang tao. Bigyan ko kayo ng halimbawa, no? Si Noe noon, binigyan ng Diyos ng utos na gumawa ng daong. Ngayon dahil nabasa mo na inutosan ng Diyos si Noe na gumawa ng daong, gagawa ka na rin ng daong? Ganun ka ba sumunod sa utos ng Diyos? Dapat lahat kayo gumawa, 'di ba? Utos ng Diyos yun eh. Pero bakit hindi kayo gumawa ng daong? Kasi alam ninyo na yun ay specific lamang doon para kay Noe. So ganun din naman yung Sabat na ikapitong araw. Na yung ikapitong araw na Sabat na yan, kaya binigay ng Diyos yan sa mga Israelita nung una kasi sila ay galing sa pagkaalipin sa Ehipto, na kung saan sa lugar na iyon ay wala silang rest day, no? Wala silang literal na kapahingahan talaga. Kaya binigay sa kanila yung ikapitong araw, rest day nyo yan. So, kumbaga, tumigil kayo sa inyong mga gawain, no? Yan ay kapahingahan sa laman dahil sila ay galing sa pagkaalipin. Yan yung dahilan kung bakit meron silang ganyan. Pero tayo na mga Kristiyano, na kung saan hindi naman tayo naging alipin ng mga Egyptian, hindi tayo kasama dyan. Kaya
no? Doon sa kanyang binasa kanina na Sabat, tama, merong Sabat sa ating panahon. Yan, tinanong ko sa kanya kanina kung ilang Sabat ang alam niya pero hindi niya masagot, no? So, sa Biblia po, maraming Sabat pero ang aming pinag-usapan ay yung ikapitong araw na Sabat, 'di ba? Kaya yung ikapitong araw na Sabat na yan, ipinalimot na ng Diyos yan. Pero sa panahong Kristiyano, siyempre mayroong Sabat. Ano yun? Ikapitong araw pa rin ba? Basahin natin, no? Hebrews 4:9. May natitira pa ngang isang pamamahingang Sabat ukol sa bayan ng Diyos. Maliwanag ang sabi. Sa bayan ng Diyos daw, mayroon pa natitirang isang pamamahingang Sabat. Anong araw yan? Yan pa rin ba yung dati na ikapitong araw? Yan pa rin ba yung Sabat na yun? Basahin natin no, sa 8, Hebrews 4:8. Sapagkat kung ibinigay sa kanila ni Josue ang kapahingahan, ay hindi na sana niya sasalitain pagkatapos ang ibang araw. Maliwanag po, no? Sa Biblia pala, sa panahong Kristiyano, may isang natitirang Sabat. Pero, hindi na ito yung ikapitong araw na Sabat, kundi ibang araw na ayon sa Hebrews 4:8. Kaya kung babasa pa tayo ng ibang sitas, no, maraming nagpapatunay na kung saan ang ikapitong araw na Sabat na yan ay talagang pinatigilan ng Diyos kasi meron na ngang ibang araw na siyang nanatili ngayon. Ito sabi sa Hosea 2:11. Akin din namang papaglikatin ang kanyang mga kalayawan, ang kanyang mga kapistahan at ang kanyang mga bagong buwan at ang kanyang mga Sabat at lahat ng kanyang takdang kapulungan. Ano ang sabi? Pinaglikat ng Diyos. Akin din paglikatin ang alin? Yung mga kapistahan, yung mga bagong buwan at kanyang mga Sabat. So yung mga Sabat na binigay noon, yun ay ipinatigil na, hininto na ng Diyos. So, hindi na yan ang utos. No? Hindi na yan ang utos sa panahon natin ngayon. Kaya sa paksa naming ikapitong araw na Sabat, wala na yan sa panahong Kristiyano. Ito pang patunayan natin ayon kay San Pablo sa Colosas 2:14. Nang sabi dito, ganito, na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin na hindi naayon sa atin at ito'y kanyang inalis na ipinako sa krus. Sa 16, sino nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain o sa pag-inom o tungkol sa kapistahan o bagong buwan o araw ng Sabat. So kung tayo mga Kristiyano na, hindi na tayo dapat nila hahatulan pa patungkol sa pagkain na yan, patungkol sa Sabat na yan. Bakit? Kasi yan nga ay pinawi at inalis, ipinako sa cross. Kaya kung mayroon pang nag-ano sa inyo, humahatol sa inyo patungkol sa Sabat, kasi kamo ibang araw kayo daw dumadalo sa inyong simbahan, hindi Sabado, ang masabi lang natin, hindi sila Kristiyano, hindi sila tagasunod ni Kristo. Dahil ang tagasunod ni Kristo, hindi humahatol patungkol sa yung mga Sabat nila, yung mga kapistahan nila, yung mga tungkol sa pagkain. Yan ay mga palatuntunan na ukol sa laman na iniatang lamang hanggang sa panahon ng pagbabago. Sinabi yan dito sa Hebrews 19. Palibhasa'y palatuntunan lamang na ukol sa laman na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago, gaya ng mga pagkain, mga inumin at sasaring paglilinis. So, hindi talaga yan hindi yan para sa lahat, no, na utos yung ikapitong araw na Sabat, kundi yun ay para lamang sa mga tao na galing sa pagkaalipin. Yung mula sa pagkaalipin na walang pahinga, binigyan ng isang araw na literal na pahinga para naman magkaroon sila ng kaginhawaan. So yung ano na yun, yung kautosan na yun ay hindi yun everlasting, no, or hindi yun walang katapusan, kundi may katapusan yun. Dahil sabi nga dito, yun ay iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago. Okay, so, mayroong time na. pagbabagong panahon. Okay, so that is Bro Samuel ng MCGU. At maraming nagtatanong, no, ano daw yung MCGU? Ang meaning ng MCGU ay Member Church of God Universal. Ayan. At gusto ko din magpasalamat ang naka-Arabic siya. Nagbigay siya ng 50 stars sa ngayon. At I think natutuwa siya sa debate ngayon. So, shout out sa iyo kapatid, kahit hindi ko alam yung naka-Arabic kasi. Ayan. So dadako tayo sa ating
Congratulations, bro. Okay, so dadako tayo sa ating 7 minutes na pagtatanong ng ating first affirmative. So, Bro Roel ng SDA, 7 minutes para sa iyo, bro. Your time start now. Ano? Unang tanong, sinabi niya na sa Limitaciones, pinahinto ang kapulungan at sabat. Sa Kolosas, mayroon din doon pinahinto ang kapulungan at sabat at sa mga buwan, mga pista. Sa Kolosas, mayroon din pinahinto ang kapulungan at mga sabat. Tanong ko sa iyo, nagpulong ba kayo or wala? May kapulungan ba kayo or wala? Okay, so yung kapulungan kasi yan yung pagkakatipon na mga kapatid. So siyempre may pagkapulungan kami no na hindi na katulad sa ginagawa noon na tuwing araw ng Sabat or yung sinusunod nila yung mga alituntunin noon. Kasi yun nga ay kumbaga pinawi na pinahinto na yun. So hindi na yung mapatakaran na sinusunod namin sa aming pagkakatipon ngayon. Next question. So, pinahinto na yan. Tapos na tayo niyan. Dapat wala din kayong kapulungan. So, ibig sabihin, ikaw ang naglabag niyan. Kasi mali ang pagkaintindi mo sa amin. So, next nga Anong tanong? question. Next question. Sabi mo ni John, Ituloy lang. hanggang John lang ang prophecy. Anong sinabi mo tungkol ni John? Hanggang ni John lang ang Okay, ang sabi ko, binasa ko yung Lucas 16:16 nang sabi, ang kautosan at ang mga propeta ay nanatili hanggang kay Juan. Okay, yan yung sinabi ko kanina. Sige, anong tanong? Ang tanong, sa pagkaintindi mo ba, propesya at propeta about ni Jesus yan or about sa ibang tao? Hanggang lang Juan. Okay. Ang sagot ko, ang binanggit dyan, marami, no? Bakit marami? Sobra sa isa eh. Ang mga kautosan at ang mga propeta ay nanatili hanggang kay Juan. So, yun ang mga Kaya nga, binanggit na. ang pagkaintindi mo ba ang mga kautosan at propeta na natili hanggang Juan, about ba yan ni Jesus or about ni ibang propeta? Okay. So, siyempre, yan ay about sa ibang propeta at specifically sa ating paksa ngayong gabi na kung saan ikapitong araw na Sabat, yan ay isa sa mga utos no, na binanggit dyan ng mga kautosan na natili hanggang kay Juan. Isa dyan yung ikapitong araw na Sabat, kaya ginamit ko yung sitas na yan no, bilang patunay. Kasi nga may hangganan dyan nakasulat. Next question. Kasi sinama mo na lahat eh, kahit kang Jesus na lang yan. Tayo. No side ko. No, di, nagkuhan lang ako, Mr. Moderator, nag-summary. Ang next question, may nabasa ba ako na nagpatuloy ang ang 7th day sa Christian ngayon or wala? Wala kang nabasa. Kaya kagaya ng pagtatanong ko sa iyo kanina, no, nung tinanong kita, sinagot mo Matthew 19:16. Ngayon sa follow-up question, inamin mo na walang Sabat na binanggit doon. So ikaw mismo ang nagpamali sa iyong sarili. Kaya nagpapatunay lamang yun na mali ang iyong tinitindigan. Okay, next question. Kung mabasa ko na nagpatuloy pa, aminin mo natalo ka na. Okay, ito ang sagot ko. Kung mabasa mo nga kanina, katulad ng tanong ko sa iyo kanina, na ipinangaral ni Kristo na sinabing ipangilin mo ang araw ng Sabat, syempre, talo na ako kung ganun ang nabasa mo. Pero gaya ng sabi ko, inamin mo na kanina mismo sa aking pagtatanong sa iyo na hindi mo nabasa ang Sabat doon sa sitas na binanggit mo na pangangaral ka mo ni Kristo. Next question, ulitin ko yung tanong, Mr. Moderator, kasi challenge ito eh. Sabi niya hindi nagpatuloy. Pagbabasa ko na nagpatuloy, talo ka na. Sasagutin ko na naman. Okay. Kung mabasa mo nga, no,
na iniuutos pa rin kasi ito ang paksa natin, no? Sa panahong Kristiyano, ang ipangilin mo ang araw ng Sabat, italo na ako. Pero kung hindi mo rin mabasa sa panahong Kristiyano, ang mga katagang ipangilin mo ang araw ng Sabat, siguro talo ka rin para patas naman, di ba? Kasi sabi niya hindi nagpatuloy ang 7th day. Kung mabasa ko na nagpatuloy, hindi ba niya natalo siya? Kalakasan, hindi marinig. Parang nasira yung ano mo bro, audio mo bro. Paki-fix nga bro. Bro Ruel. Mic test ka bro. Ano nasira bro? Bro, Yan. Okay na yan. Okay. So tuloy bro sa tanong. tanong ko, sabi niya, pinahinto na ang 7th day. Pag may mabasa ako nga nagpatuloy, talo na siya. Ano? Sagot. Okay, ito ang sagot ko. Dahil ang paksa natin, no, kung utos pa ba sa panahong Kristiyano ang ikapitong araw ng Sabat, kaya ang basahin mo, no, nasa panahong Kristiyano ay iniutos yung ipangilin mo ang araw ng Sabat, no? Dapat mabasa mo yan kasi yan yung utos sa panahon noon, yan yung mabasa mo sa Old Next question. Testament. Kaya dapat yung ipangilin mo ang araw ng Sabat, Next dapat question. yan din ang mabasa mo ngayon sa New Testament. Kapag di mo yan nabasa, talo Next ka. question, please. Next question. Sinabi mo na hindi nagpatuloy nga ang 7th day. Pag may mabasa ako na nagpatuloy, aminin mo ba na talo ka na? Yes or no? Aaminin ko nga. Okay. Yes, aaminin ko na talo ako kung mabasa mo sa New Testament ang mga katagang ipangilin ang araw ng Sabat. Kasi yan yung nabasa sa Old Testament, diba, na ipangilin ang ikapitong araw dahil Sabat. Ngayon, kung mabasa mo yan sa New Testament, talo Next ako. Pero question. kung hindi mo mabasa yung ipangilin ang ikapitong araw, Next question. talo ka rin. Bro, Rasa, pwede i-clear niya ang challenge ko kung tanggapin niya or hindi. Time na din. Time. Pambihira. Time na din. Kailan Time. ko- Time lang 7 minutes? Oo, 7 minutes time. Okay. So dyan natatapos ang ating first stage ng debate, which is yung ating first cross at saka yung first stand. At bago yan, siyempre basa muna tayo ng comment kasi actually 12, hindi ko expect na maraming nagko-comments. 12 a.m. So shout out kay Ali Javier, sabi niya MCGU, Takilid, Miss Universe ba naman? Sabi ni RA Fuentes Apologetics, Bro Roel, magbaptis na lang o kaya magkatoliko, mananalo ka kay Sam. Yan sabi niya. Sabi ni San Miguel Arcangel Sanao, Kristiyanong ayaw sa baboy versus Kristiyanong ayaw magbautismo sa tubig. Yan. Sabi naman ni Ali Javier, Pastor Ray. Okay. Si yung naka-Arabic, sabi niya, Ustad, ano po yung MCGU? Ayan. MCGU po, Member Church of God Universal. Kay Gurwel Sidino, panoorin mo ang debate mo sa SDA, sigurado panalo. Sabi ni John Verayon, maaring sablay ang tao pero ang nakatayo ang doktrinal. Okay. Sabi ni Guriel Sidino, ipinalimot sa Old Testament pero sa Luke 4:16, kaugalian pa ni Kristo ang pumasok sa araw ng Sabat. Ano yan? So, Dami pa ang nag-comments pala bro, kahit gabi bro. ang daming nag-comment. Uy, tumunog na naman. Salamat. At meron na namang nagbigay si San Miguel Arcangel, 35 stars. Salamat sa iyo, kapatid. Ka-star ka naman ngayon pala. Okay. At saka si Caron. Parang ngayon ka lang Dancer. masaya. Okay, parehong bulaan, sabi niya. Sabi ni Bonski, ang utos na sinusunod na ay di mo maasahan.
na inutos pa kasi ginaganap na. Ayan. At saka si San Miguel Arcangel, baka kasi anticipated mass yung tinutukoy niya na Sabado na pagsamba ng Kristiyano para sa hindi makapagsimba ng linggo. Ayan. Oh, sabi ni Pastor Ray, puro side comments na at rebuttal sa cross-examination. SD, ano ba itong mga debatidor ninyo? Nagpa-practice pa. So yan lang muna ang ating comments ngayon. Dako tayo sa ating rebuttal. Siyempre, 10 minutes ulit kay Bro Roel ng SDA. Time start now, bro. Rebuttal bro, pa rin second stand at ito bro or Yes, bro. Second stand rebuttal. so mga bigan, marami siyang mga verses ginagamit na hindi naman niya naintindihan dahil tulad ng sinabi niya sa Lamentaciones, sa Corinto, sa Colosas na pinahinto na daw doon ng kapulungan, mga kapulungan, mga buwan, mga sabat, pinahinto na daw. Sila nagpulong-pulong sila eh. Anong ibig sabihin noon kung nagpulong-pulong sila na sinabi pinahinto na? So ibig sabihin yan, hindi niya naintindihan ang verse niya. Kasi nagamit siya ng verse na yan, dapat sundin niya. Sa aming mga SDA, sinabi dyan, hindi kasi sinabi sa Panginoon na pinahinto niya ang sabat niya. Pinahinto diyan ang der sabat. Kaya yung sinabi ng maraming sabat doon, yun ang pinahinto. Tungkol naman doon sa sinabi niya sa hanggang dyan lang daw ang law at saka prophets. Hindi, kamali naman siya. Kala ko pastor yan. Wala namang alam sa verse na binasa niya dahil patungkol lang hanggang ni Kristo yan. Mga prophecy at saka ni Kristo hanggang ni Juan lang. May nag-prophecy pa ba ni katapos ni Juan na magdarating na si Kristo? Wala na, tungkol ni Kristo yan. Tsaka yung topic namin, patunayan ko na nagpatuloy ang sabat hanggang ngayon sa mga hintil. Gi-challenge ko siya na kung mabasa ko na nagpatuloy ang 70, ang alibay niya, kahit ano na lang, na madali man yan kung talagang hindi nagpatuloy, di oo na lang sana ba? Wala talagang hanggang na ubusan lang ako ng oras sa killing time na sistema niya na marami siyang alibay. So mga kapatid, kinumpare pa niya yung Sabat daw sa mga Hudyo lang yun. Hindi naman kami nag-topic about sa Hudyo. Sana, linagay namin yung sa Hudyo para masama sana niya. Palagi siyang out of topic kahit saan ang verse niya, pati yung Bible sa Katoliko, Lamentaciones, ginamit pa niya. Hindi naman pumapabor sa kanya, kumakalaban naman sa kanya. Dahil ang tipon-tipon, tinanong ko siya, nagtipon-tipon din sila eh. Unfair naman yun. Kung ang sabat lang ibig mong sabihin tapos ang pagtipon-tipon wala. Kung punta ka doon sa husgado, ang tawag noon bias. So di pwede yan. Fallacy yan. Stroman fallacy yan dahil ikaw lang nakaintindi sa sa gusto mo. So mga kapatid, napatunayan ko talaga sa pagpatayo ko ng ito na ang 7th day nagpatuloy dahil sa
mga verse na nandyan talaga mabasa sa Mateo 5:18. Si Jesus hindi nagiba kahit isang tuldik sa kautusan. Pinatunayan ni James 2:10 na pag maglabag ka ng isa, linabag mo na yung lahat. Halimbawa, sa 10 Commandments, nag-adultery ka, linabag mo na yung siyam. Kaya wala ka nang nasunod. Ang tawag mo niyan, lawbreaker. Itong mga kapatid natin, di siguro alam sa 4th commandment na remember the Sabbath day to keep it holy. For the 6th day you will rest, but the 7th, for 6th day you will work, but the 7th day you will rest. The Sabbath, 7th day is the Sabbath of the Lord your God. Di siguro nila alam yan na nasa 4th commandments yan. Linabag nila, nag-Sunday sila. Di na namin yan sa Seventh Day Adventist. Hindi na namin problema yan. Basta i-explain namin na nagpatuloy ang 7th day. Diyan pa lang sa James 2:10 na kung labagin mo yung usa, linabag mo na lahat. Mayroon bang lumalabag sa utos ni Kristo? Sinabi ni Kristo sa Matthew 19 verse 16 to 21. Kung gusto mong makapasok sa kaharian, sundin mo ang kautusan. Tapos sa James 2:10, pag ano ka ng isa dyan, linabag mo na yung lahat. Tapos sa Hebreo 4:10, nagpatuloy ang 7th day, rest peoples of God. Ngayon, mga kapatid, naggiba siya sa sarili niyang, kumbaga, kung nagawa siya ng bahay, na anuhan siya sa bahay niya na sa Bisaya pa na hugmakan. Mismo yung mga verse niya, hindi lumalaban sa kanya. Hindi nagsang-ayon sa kanya, parang ginuba niya yung sarili niyang pagkatao sa mga verse niya. Dahil sabi niya wala ng mga sabat. Nung nabasa natin, kasama pala yung kapulungan. Tinanong ko, nagpulong-pulong ba kayo sa simbahan niyo? Sabi niya, oo. Sinira niya ang verse niya, nagsira sa sarili niya dahil kaming mga Adventist, ang sabi diyan, their Sabbath. Hindi sinabi na sa Panginoon na giniba niya yung may Sabbath. So, napatunayan ko na ang 7th day nagpatuloy sa mga Kristiyano hanggang ngayon sa pamagitan ng mga sulat ng mga apostoles na sila yung nag-message sa mga Kristiyano about sa 7th day na nagpatuloy. So kung magtanong siya, wala na siyang matanong dyan dahil kanina pa yan na nasagot ko. Ang dapat na lang niyang gawin, siguro mag-isip-isip na siya na nakarinig siya ngayon na nagkamali siya dahil sa mga verse niya na ginamit, ang wala na daw yung mga propeta, hanggang Kristo lang yun eh. Si Kristo yun, hanggang Juan lang yun, tapos si Kristo yun ang ibig sabihin. So mga kapatid, mga avid listeners, Dibcon, napatunayan ko in and out sa Bible o sa history o gusto niya na ang Seventh Day Adventist nagpatuloy from Abraham, Isaac, Jacob,
Joseph Manasseh hanggang sa Judges time, papuntang mga kings, David, Solomon, hanggang last king, Hezekiah, to Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego, hanggang sa time ni Jesus Christ sa Roman Empire, saka sa early Christians, nagpatuloy sila dahil yun na nga, ang mga Sabbath keeper pinersecute na nagsunod sa Seventh-day Adventist hanggang sa Remnant Church ngayon na 1,260 years na pinersecute sila sa Roman Empire na nag-keep sa Seventh-day Sabbath. Yan kasi yung di nila naintindihan na buo sa 1863 na nag-keep pa rin sa Sabbath hanggang ngayon. Dahil kung wala pa itong nag-keep ng Sabbath, siguro walang katotohanan na totoo na malalaman sa Christianity ngayon ng Seventh Day nagpatuloy. Kaya mayroon ng Seventh Day Adventist ngayon. Okay, so dyan natatapos ang rebuttal ng ating affirmative at uulitin ko yung ating topic. Patutunayan ko na nananatili ang 7th day Sabbath sa panahong Kristiyano. Ang affirmative natin si Ruel ng STA. Negative naman si Samuel ng MCGU. Dadako tayo sa ating second cross. 7 minutes para sa iyo, Sam. Your time start now. Okay, salamat. Narinig kong sinabi mo kanina yung mga katagang remember the Sabbath day to keep it holy. So, ang tanong ko sa iyo, saan nakasulat yung remember the Sabbath day to keep it holy? Ang sitas. Ang remember the Sabbath day to keep it holy, nasa Exodo 20 yan. Verse 8. Okay. So, yan bang nasa Exodo chapter 20 verse 8? Sino ba ang kausap dyan? Hudyo o mga Kristiyano? Ang kausap dyan, mga Hudyo. Okay, so inaamin mo na ang mga taong kausap dyan ay hindi mga Kristiyano. Tama po ba? Ang kausap dyan, Hudyo, hindi Kristiyano. Okay, salamat sa pag-confirm. Okay, so sa ating tema, dahil specific tayo na sa panahong Kristiyano, so sa panahong Kristiyano ba dito sa tinatawag nating bagong tipan, meron ka bang nabasa na remember the Sabbath day to keep it holy para mapatunayan mo ang iyong paksa na utos pa rin ngayon hanggang sa panahon ngayon? Meron ka bang nabasang ganyan o wala? Wala akong nabasa na remember the Sabbath day to keep it holy. Dahil hindi Okay, kasi yan salamat. ang topic natin. Ang topic natin, patunayan ko na ang 7th day nagpatuloy sa mga Kristiyano hanggang ngayon. Kaya nabasa ko yun. Hindi yung remember the Sabbath day. Kasi out of topic eh. Okay, salamat sa pag-amin. So, narinig ko rin sinabi mo Sa kanina comment tayo. na ginamit ko raw no yung Biblia ng Katoliko na Lamentaciones, no? Tanong ko sa iyo, naniniwala ka ba na yung binasa ko kanina sa Lamentation 2:6 ay salita ng Diyos? Yes or no? Mr. Moderator, Okay? sagutin ko ba yan? Parang out of topic na eh. Okay, so Salita ng Diyos. Word of God naman yung topic. Pero I'll give you the decision. okay, so gusto ko munang madinig siguro yung ating counter objection. Bro Sam. Okay, binanggit niya kasi kanina na yung mismong sinabi ko na Bibliang Katoliko daw yan, ginamit ko. Binanggit niya yung Lamentation 2:6 at tayo ay nasa second cross-examination na kung saan pwede nang magtanong ng kahit na ano. Siyempre, as long as related sa paksa. Iyon namang sitas na binanggit ko ay talagang related sa paksa dahil binanggit nga dyan yung Sabat. Okay, ganito. Sasagutin mo ba affirmative? Hindi ko yan sagutin dahil yung Lamentaciones
sa Katolik ko yan at saka naniwala ko sa 66 lang. Okay, Kaya next question tayo. Pag ganyan. irrelevant, Kasi Sam, irrelevant ganito. ang Okay. debatable yan. Ganito kasi kahit sabihin na Oo. natin na pwede siya pero hindi pa din niya sasagutin. Hindi. Wala tayong May magagawa, wala karapatan tayong man siya pilitan magpa. tayo. So, next question tayo. Okay. So, total binanggit mo na lang rin na sa Katoliko yan, sa 66 books ka lang naniniwala. So, ang paniniwala mo ba yung Lamentaciones ay wala sa 66 books na pinaniwalaan mo na Biblia? Pwede ka rin mag-pass kung ayaw mong sagutin. Tanong, brother Ras, Okay, time stop. pwede ikaw magsabi sa akin? Kasi ang Lamentaciones, to be honest, wala akong background kung ano yan. Okay. Pwede sabihin mo ko kung nasa 66 ba yan or wala. Hindi ikaw ang tanungin ko. Hindi, pwede ba? Ganito bro, either sagutin mo yan or mag-pass ka. Pwede namang mag-pass ka. Yun lang yung... Hindi, nag-honest naman ako dahil ako honest ako na tao. Pag isabing Lamentaciones, mayroon naman akong Bible, wala naman akong nabasa ang Lamentaciones palagi. Kaya magtanong Okay. ako, or kung gusto niyang tanungin, nandyan ba yan sa 66 book or wala? Okay. Kasi mahirap kasi ako ang magtanong. Okay, so... Kasi undercross kasi ako. So ganito. Pakiulit mo na yung tanong Sam. Tapos, hindi mo siya masagot pro Ruel. Next question tayo. Ganun lang. Ha? Hindi ko interesado din ako kasi may English hindi ako kasi ako na pwede Bible bro. Oo. Hindi Great. kasi ako pwede Wala sumali akong sa nabasa debate ang mo bro. Lamentaciones kaya nahirapan ako kung ano yan Lamentaciones na yan. Panaghoy ate, panaghoy. Nasa, Okay, nasa dating bilang Bible. ano ko na lang sa kanya, Rasha, bilang bonus ko na lang sa kanya. Yun pong bro, yun pong Lamentation, yan po yung kasunod ng Jeremiah. Sinundan. So ang tanong, So, ang tanong yan ko, ang kasama ba yan sa 66 box or hindi? kasama yan. Kasama. Kasama yan. Mga ano yan, Kung sa Bisaya kasama, yata, mga panaghoy yata yan sa Bisaya, panaghoy, tama ba? English kasi yung Lamentation. Yan yung pagkatapos ng, di ba, Isaiah, Jeremiah, Lamentation. So, nakasulat sa Biblia. Okay, next question na lang tayo, no? Para naman sa kapakinabangan ng mga nakikinig. Sige, proceed. Okay. So, ang tanong ko naman, no, yun bang Sabat, no, na binabanggit mo nga sa Hebrews 14, no, na kapahingahan, yan ba yung ibang araw na tinutukoy sa Hebrews 4:8? Yes or no? okay ulit bro. Kasi tinignan kong Lamentaciones mo. Ano yun? Ano? Ulit. Ang tanong ko nasa Hebrews 14, no? Chapter 4 verse 10 na ginamit mo kanina. So, ito ay confirmation lang naman, no? Kung pareho ba tayo ng paniniwala, no, sa 14 na yun bang Sabat na binanggit sa Hebrews 14 ay yan ba yung ibang araw, no, na binanggit sa Hebrews 4:8? Yung sa verse 8 to verse 10 lang yan. Kung mapagtunayan ko sa iyo sa Bible. Sagutin mo lang ng yes or no. Yes, bro. Proceed, 20 seconds. Kung mapatunayan ko sa iyo na yan ang 7th day na binigay sa Diyos, aminin mo ba na talo ka na? Next question. Ngayon kasi bro, panahon mo lang na sumagot sa aking tanong kaya kumbaga ang obligasyon mo. Next question tayo bro. Tanong sa akin. Ganun lang ako magsagot. Mayroong Teka, huwag kayo mag-usap. Next question tayo. Bro Sam. Okay. Next question, no. Kung ang nananatiling isang pamamahingang Sabat ay yun nang naibigay noon na ikapitong araw, bakit tinawag pa na ibang araw, no, yung binigay ng Diyos sa Hebrews 4:8? Bro,
Pag isabing ibang araw, hindi yan ibig sabihin na Sunday ang binanggit dyan. Ibang araw, ibang 7th day naman yan. Ngayon na 7th day lang yun. Ang sinabi dyan, iba na araw, pagka next 7th day yun, hindi yung ibang araw na Sunday kasi wala kang nabasa Next niyan. question. Dirse mo lang yun. Next question. Okay. So, doon naman tayo sa ginamit mo no na Mateo 19:16, no? Yun bang binata doon, sumusunod ba yun sa mga utos na nabanggit? Yes or no? Mahina yung Time stop boses. muna. Bro, well, nasira na naman yung audio, bro. Paki-fix nga, bro. Di namin madinig. Yan. Yan. Sige. Proceed sa answer, 20 seconds, bro. Hindi yun nagsunod, pero sinabi niya nagsunod siya, pero para sa akin, hindi siya nagsunod. Pwede naman tayo magsabi-sabay kahit ano eh. Okay. Next question. So, sabi mo, hindi siya nagsunod, pero ang nakasulat naman, siya ay sumunod. So, Sabi alin nga ang na nagsunod, dapat pero Wait sa lang. akin, Wait lang. Ayun, Pakituloy mo na yung tanong. Sige. nagtatanong pa ako. So, ang sabi mo, hindi siya sumunod, pero ang nakasulat ay sumunod siya doon sa mga utos na binanggit. Kaya ang tanong ko sa iyo, alin ang paniwalaan namin? Yung nakasulat na sumunod siya o ikaw na sinabi mong hindi siya sumunod? So, alin ang paniwalaan sinabi namin? sa Bible, nakasunod siya. Paniwalaan nyo yan, wala akong pakialam. Pero para sa akin, hindi yun nagsunod. Oh, anong problema? Okay, Time na. time na. Okay. So, dyan natatapos ang ating second cross ng ating affirmative. So, dadako tayo sa rebuttal ng negative side. So, Bro Sam, 10 minutes para sa iyo, bro. Rebuttal time start now. Okay, maraming salamat, no, mga kapatid. At sa totoo lang, ako talaga nalulungkot, no, dito sa ating kausap ngayong gabi dahil napag-alaman nga natin, no, na kumbaga marami siyang hindi alam, no, patungkol sa kasulatan. So katulad ng binanggit natin kanina na talagang litra po litra nabasa natin, no, na ipinahinto, itinigil ng Diyos, ang naging tugon niya lamang doon ay Bibliang Katoliko daw yun, at hindi daw yun kasali sa kanyang Biblia na 66 books, kaya ayaw niyang tanggapin yung sitas na binasa ko kasi talaga namang mababasa natin litra po litra, no, na itinigil, 'di ba? So nung atin ng sa cross-examine natin sa kanya kanina, so inamin nga niya na hindi pala talaga niya alam na yan nga ay merong ganyang nakasulat sa Biblia. Kaya ako kumbaga nalulungkot sa ating kausap, no. Kaya gusto ko nung ipaalam sa kanya ngayong gabi na pwede niyang tingnan, no, pagkatapos ng Isaiah, Jeremiah, Lamentations 2:6, dyan yung binasa ko. At yung Hosea 2:6, yan yung binasa ko, no? At meron pa ding confirmation pagdating sa panahon ni Pablo, no, sa Colosas 2:14 at 16, na kung saan tayo'y huwag nang maghatulan patungkol sa pagkain, patungkol sa Sabat, 'di ba? Kung hindi na tayo pinapahatol patungkol sa Sabat, ano ang ibig sabihin nun? Nangangahulugan lamang yun na hindi na yan utos sa panahon natin ngayon, no? Kasi ang basihan ng paghatol ay siyempre sa utos. So kung hindi na tayo maghatulan patungkol dyan, ibig sabihin, hindi na yan utos sa panahon natin ngayon. Katuparan doon sa sinasabi, no, sa sitas na binanggit ko, Lamentation 2:6 at saka Hosea 2:11. Ngayon, pagdating naman sa Hebrews 14 na binabanggit niya na merong ang Sabat, no? Merong Sabat na natitira. Yan hong Sabat na natitira ay hindi ho yan ikapitong araw na Sabat. Alam niyo kung bakit? No, kasi ayon sa description na ibinigay ng author, no, sa Hebrews 4:8, yan ay ibang araw.
Yang ibang araw na yan, pagdating sa verse 9, yan yung isang natitirang pamamahingang Sabat, na ang Sabat na yan ay dapat nating pagsikapan upang tayo'y makapasok. No, pagdating sa verse 11, napakaliwanag yan. Ibang klaseng Sabat yan, hindi na kapitong araw na Sabat. Dahil ang sabi nga dyan, no, sa Hebrews 4, yan ay hindi nila napasok yan. No, para mapasok natin yan, dapat tayong magsikap. Sa Sabat noon, kailangan kang tumigil sa iyong mga gawa, no, para magsabat ka. Pero yung Hebrews 4:8 na yan, na ibang araw, no, na siyang natitirang Sabat sa panahon natin ngayon, pagdating sa verse 11 ng Hebrews 4, kailangan nating pagsikapan para makapasok tayo niyan, no. Kaya tinitiyak ko na ibang araw yan, hindi yan ikapitong araw na Sabat. Ngayon, kung ipinatigil na pala, no, tanong kanina doon sa comment, ipinatigil na pala, bakit kamo si Kristo pumapasok pa sa Sabat sa sinagoga? Basahin natin ang Lucas 4:16, no, na kung saan ang sabi dito ganito. At siya ay napasa Nazaret sa kanyang nilakhan, at ayon sa kanyang kagalian, siya ay pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagtindig upang bumasa. Okay lang. So, ayon dito, pumasok siya sa sinagoga, no, upang bumasa. Ngayon, alamin natin ang buong kwento, no, kung ano ba ang nangyari, no, nung si Kristo ay pumasok diyan sa sinagoga sa araw ng Sabat na yan. So, pagdating sa 28, Lucas 4:28, karugtong lang, no, doon sa 4:16, ituloy mo sa 28, at nangapuspos ng galit ang lahat ng mga nasa sinagoga sa pagkarinig nila ng mga bagay na ito. At sila'y nagsitindig at ipinagtabuyan siya sa labas ng bayan at dinala siya hanggang sa ibabaw ng taluktok ng gulod na kitayuan ng kanyang bayan upang siya'y maibulid nila ng patiwarik. Tingnan mo kung ano nangyari. Yung mga nandoon sa sinagoga sa araw ng Sabat na yun, na kung saan pumasok si Kristo, nagalit sa kanya. No, nagalit yung mga Sabadista kay Kristo. Ngayon, kung ang pagpunta ni Kristo doon ay para mangilin, para makiano sa kanila, dapat hindi nagalit yun. Pero bakit nagalit, no? Kasi ipinapaalam sa kanila ni Kristo ang katotohanan na hindi naman nila matanggap. So nagpapatunay lamang yun, no, na hindi talaga nila, hindi natin matatawag na kasamahan nila si Kristo, kundi si Kristo pumapasok doon upang sila'y mapangaralan ng mga bagong aral. Na katulad din naman no, na nangyari sa panahon ni San Pablo. Basahin natin sa Gawa 17:2, ano bang kasulat dito, no? Sabi dito, at si Pablo ayon sa ugali niya ay pumasok sa kanila at sa 3 Sabat ay nangatwiran sa kanila sa mga kasulatan, no? Si Pablo, tinitsimpuhan niya yung mga kumbaga pagkakatipon ng mga Sabadista, no? Pumapasok din siya doon hindi upang makisamba sa kanila, kundi upang pangaralan sila ng mga bagong aral, no? Kaya nga ang sabi diyan, nakipagkatwiran, no? Nakipagtulig saan siya ayon sa iba pang talata sa 18:4. Ito sabi, Gawa 18:4, at siya'y nangatwiran tuwing Sabat sinagoga at hinikayat ang mga Hudiyo at ang mga Grego, no? 'Di ba? Hinihikayat niya. So bakit hinikayat kung pareho na sila, 'di ba? Ibig sabihin, iba yung paniniwala ni Pablo, iba din yung mga Sabadista doon na kanyang pinasukan, kaya niya sila hinihikayat. So, yan yung purpose ng pagpasok niya. Hindi upang mangilin kasama nila, kundi upang pangaralan sila ng mga bagong aral, no, na hindi nga naman nila matanggap, na katulad din naman na nangyari sa SDA ngayon. Kaya dito sa paksa namin, no, maliwanag, no, na hindi utos sa panahong Kristiyano ang ikapitong araw na Sabat, kundi yan, ayon sa pag-amin niya kanina, yan ay utos na ibinigay sa mga Hudiyo. Pero sa panahong Kristiyano, wala kang mababasa na remember the Sabbath dito, keep it holy. Kaya ako'y nagpapasalamat din naman dahil ang ating kausap ay talagang, kumbaga, faithful siya, no, na talagang siya ay umaamin, no, umaamin talaga na wala siyang nabasang ganun, wala siyang anong ganun, 'di ba? So, nagpapasalamat ako at naway mabuksan din ang puso ng taong ito. So, kaya doon sa nagtatanong, no, kung bakit pumasok si Kristo, yun po ang sagot, para pangaralan yung mga nandoon. Na ganun din ang ginagawa ni Pablo, pangaralan yung mga Sabadista nagkakatipon doon upang
sila'y mahikayat niya. Diba? Hindi upang sumamba kasama nila, kundi upang mahikayat niya sila na ano, siyempre sumama sa kanila sa pagiging Kristiyano. Yan yung dahilan. Kaya no, nung sila ay magiging nung sila ay naging Kristiyano na, no? Halimbawa, yung nakasulat nga sa Colosas 2:14, ang ipinangaral sa kanila ni Pablo, no, pinawi na ang mga usaping nasusulat, no? Kasama na nga diyan yung Sabat. So pinawi na niyan katuparan sa Lamentation 2:6, kanyang inalis na may karahasan. So siya 2:11, kanyang ipinatigil, kanyang ipinalimot, no, yung mga Sabat na yan. Dahil yan pong mga kautusan na yan, gaya po ng sabi ko kanina, meron po yang hangganan. No? Yan ay iniatang lamang hanggang sa panahon ng pagbabago. Gusto ko lang bigyan ng ng sitas na ito sa Hebrews 9:10. Palibhasa ay patuntunan lamang na ukol sa laman na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago, gaya ng mga pagkain, mga inumin at sasaring paglilinis. Diba? Ngunit pagdating ni Kristo na dakilang sacerdote ng mabubuting bagay na darating sa magitan ng lalong malaki at lalong sakdal na tabernakulo na hindi gawa ng makamay sa makatuwid bagay, hindi sa paglalang na ito. So yun pong mga ikapitong araw na Sabat, yan ay mga palatuntunan lamang na ukol sa laman. Bakit ko nasabi? No? Dahil ayon nga, no, doon sa Exodo, sila ay binigyan ng ikapitong araw na pamamahinga dahil sila ay galing sa pagkaalipin, no? Dahil sila, kumbaga, bugbog sarado sila noon, no, sa mga gawain, dahil alipin ka nga, wala kang rest day. Kaya nung pinalaya sila ng Diyos, inalis sila sa Ehipto, binigyan sila ngayon ng rest day. Kaya yun ay paratuntunan na ukol sa laman. Tayo na kung saan mga Kristiyano hindi naman naalipin sa laman, kundi naalipin tayo sa mga kalayawan, no, mga spiritual na pagkaalipin. So ang papaghingahin sa ating panahon, no, ay ang ating mga kaluluwa. Yan yung papahingahin sa panahon natin. Yan yung sinasabi, no, na may isang Sabat na kung saan ang magpapahinga hindi yung literal na katawan, kundi ang ating mga kaluluwa, na kung saan magpahinga na tayo sa paggawa ng masama. Ibig sabihin, tumigil na tayo. So merong ibang araw na nakatakda dyan, no? Na talagang kumbaga yung araw na yan yung pahinga natin. Yan yung araw na kung saan siyempre kumbaga matanggap na natin ang ating Panginoong Hesukristo, magkaroon na tayo ng kapahingahan sa ating mga kaluluwa. Tulad ng mabasa natin sa Mateo 11:28 hanggang 29. Sabi dito, magsipa dito, time na. Okay. So, dyan natatapos ang rebuttal ng ating negative at dadako tayo sa pagtatanong. 7 minutes para sa iyo, Borwell. Your time start now. Tanong. Unang tanong. Kasi akala siguro niya hindi ko alam yung Lamentaciones ba. Gidiinan ko lang yun dahil ito ang tanong ko. Ang Lamentaciones bro, Old Testament or New Testament? Kung aklat ang ating basihan kasi, no, sa aklat natin, kabilang yung tinatawag na Old Testament. Pero biblically speaking kasi, yung term talaga na Old Testament ay hindi yan tumutukoy sa aklat, kundi tumutukoy yan doon sa ibinigay ng Diyos sa mga Israelita noon. Okay. Di ba pinahinto na sila doon? Tapos sa Colosas at sa Corinto, pinahinto sila sa New Testament na rin ayon sa pagkaintindi mo? Ibig bang sabihin, sila nagkamali ang mga Hudyo noon pa? Kasi Anong tanong? pinahinto na sila noon ba? Noon pa sa panahon sa Old Testament sa Limitaciones. Tapos pagdating na naman sa bagong kuwan, Testament, pinahinto rin ayon sa pagkaintindi mo. Ibig sabihin, mula nung pinahinto sila sa Old Testament sa Limitaciones hanggang sa panahon nila sa Colosas ni Paul, nagkamali na ang mga Hudyo. Tama, hindi? Okay, ang sagot ko, nagkamali talaga ang mga Hudyo. No? Dahil ang mga Hudyo ay pinatigil na sa kanila, pinahinto na sa kanila sila, pero patuloy pa rin sila. No? Kaya nga, pagdating ni Kristo, no, doon nga pinaliwanag ni Pablo, no, na pinawi na. No?
inalis na yung mga palatuntunan na yon. So yan talaga yung kumbaga pinaka final, no, na action na ginawa para talaga tuldukan yung mga gano'n na ano nila gawa So, noon. nagkamali man pala ang mga Hudyo. Ibig sabihin, kamali din si Kristo na sinabi niya na I am the Lord of the Sabbath. No, hindi ho nagkamali si Kristo, no, dahil ang tinutukoy ko na mga Hudiyong nagkamali, yan yung mga Hudiyo na hindi naniniwala kay Kristo, katulad na lamang, no, yung binasa natin sa Lucas 4:16, ipagpatuloy natin hanggang 28-29 na kung saan nagalit sila kay Jesus dahil sa kanyang mga pangangaral. So sila yung mga Hudiyo na nagkamali. Sila yung tinutukoy ko, yung mga katulad nila. Next question. Okay. Nung nagalit sila ni Kristo, dahil ba yun sinabi ni Kristo na Diyos siya or dahil sa Sabat? Okay, ang sagot ko, no, dahil hindi nila matanggap ang pinangaral ni Kristo sa kanila. Yun ang sagot ko. Wala sa choices mo. Ayo talaga. Sige lang. Next question. Sinabi mo pinahinto na ang 7th day kasi ibang araw yon. Anong araw sa akala mo yon? Anong araw? First, second, third, fourth, fifth, 7, 6. Sa 7 araw, pinahinto mo na, sabi pinahinto na ang 7th day. Sa akala mo, anong araw yon ng pinalit? Okay. So, gaya nga ng sabi ko, no, ang papahingahin sa panahong Kristiyano ay hindi yung literal na katawan, kundi yung kaluluwa. Kaya yung araw na binanggit na ibang araw ay hindi yan Monday, Tuesday, Wednesday, Friday, hindi yan literal na araw. Yan yung sagot ko, hindi yan literal na araw. Bro, sinabi mo pinalitan. Pinalitan, sinabi mo yan. Ang tanong ko sa iyo, anong araw ang pinalit? Di ka kaintindi niyan? Palitan ba yan kung... Sagot. Okay. Ang sagot ko. So, yan nga ay pinalitan ng araw na hindi literal na araw, no? Kasi ang Sabat noon literal na araw 'yon, ikapitong araw na Sabat. So, yun ang pinapahinga noon, yung literal talaga na katawan, no, literal na pagpahinga yon. Sa panahong Kristiyano, hindi literal na katawan papahingahin, kundi ang mga kaluluwa, ayon sa mabasa natin sa Mateo 11:29. Kaya yung Sabat na para sa kapahingahan ng kaluluwa ay hindi yun literal na araw. Yun ang sagot ko. Okay. Hindi literal na araw. Kung mabasa ko sa iyo na literal na araw, aminin mo nagsinungaling ka, saka talo ka na. Okay. So, kung mabasa ko rin, hindi literal na araw, no? Eh di, ganun rin ang sabihin ko. Ito ngayon, no? Ang sagot ko, yes, kung mabasa mo na ang ibang araw na yan ay literal na araw, sige, panalo ka na, pagbibigyan kita. Pero kung hindi mo rin mabasa, mag-isip-isip ka na rin. O sige, Del. Bro, ang challenge ko, tinanggap niya na kung hindi ko mabasa na literal na araw ang linagay na sinabi ng Panginoon na pinalit, talo ako. Pero pag mabasa ko, panalo ako. Pag hindi ko mabasa, talo siya. Ano, Del? Bro Rasa. Judge. Ito na naman, no. Actually, mga bro, Challenge. ito mga bro. Actually, mga bro, dito sa Debaters Convention, hindi talaga namin ini-encourage ang mga debater dyan sa mga challenge na yan. Dahil dyan tayo Walang challenge dito. dyan tayo nagsa-stuck, bro, ba? At hindi namin po pwedeng i-judge yung bawat debater kung tama siya or parang ganito. So, ang gawin na lang natin, bro, balik tayo sa tanong at sagot. Dahil talagang ang panahon ninyo ay
magtanong at sasagot. So, balik tayo bro. Gawin mong tanong bro kung gusto mo. So, Sige, 40 wala na lang, seconds. dili na lang challenge. Sinabi niya na pinalitan, hindi literal. Kung mabasa ko na literal, hindi challenge, meaning mo ba na nagkamali ka? Hindi yan challenge, ha? Yes, aminin ko nga mali ako kung nabasa mong literal. Ngayon, kung hindi mo naman mabasa literal yan, siyempre alam mo na, ikaw rin ang mali, di ba? Okay, Next question. papayag ka ba na basahin ko? Yes. Sa tanong mo pa ko, yes, papayag talaga ako. Time na time. Okay, so dyan natatapos ang ating second stage sa rebuttal stage. At dadako tayo sa ating final conclusion. Mauna yung ating negative dito at mahuhuling magsalita yung affirmative ayon sa kaugalian ng DevCon. Pero bago yan, syempre, pulsuhan muna natin yung ating mga nanonood at napaka-active nila kahit alauna na. Ayan. So, shout out kay Rayan Puentes. Sabi niya, okay, nawala. Junjun Berian, kaya nga patunayan mo na linggo na ang ikapito ayon sa utos wala naman pala Yan. Sabi ni ang bilis ng dito na lang ako sa gitna magbabasa. Okay? Sabi ni Jun Verayon, ang dating Biblia Lucas 16:17, ngunit lubhang magaan pa ang mga wala ang langit at ang lupa kaysa mahulog ang isang kudlit ng kasulatan. Ito yung nalagari, huli. Yan. Sabi ni Caron Dancel, kulang pa sa practice si Kuya Ruel. Hahaha, di ata naghanda. Sabi naman ni San Miguel Arcangel Sanao, no hate mga kapatid. Religion kasi ang pinag-uusapan, hindi. Sabi naman ni Bongski Dan, nagsasagutan sila dito sa box. Sabi ni Mac Tibor, Amen, Brother Ruel. Sabi ni Heron Montemayor, kaya nagsasabat si Jesus ay pinanganak siya sa ilalim ng kautusan. Mga taga-Galatia 4. Sabi ni Bro Ali Javier, tumaob na ba si Sam? Kanina tagilid, di ba? Sabi ni Roel Labaho. Kasi MCGI ang araw si Kristo na. Naloko na. Yan. Okay. Bro Ali, laging nagko-comment dito. However, hindi ko pwedeng basahin lahat. Shout out sa ating mga nanonood dyan. At yun, dako tayo sa ating final conclusion. Bro Sam, 5 minutes para sa'yo bro. Your time start now bro. Okay, maraming salamat. No, dito sa aming pag-uusap na utos pa ba sa Kristiyano ang pangingili ng 7 araw na Sabat, talagang napatunayan natin na hindi na yan utos dahil talagang nabasa natin mismo sa Biblia ng letra por letra. Lamentation 2:6 at Hosea 2:11 na ang mga sitas na yan ay hindi niya matibag. Hindi nga niya alam na meron palang ganyang nakasulat sa Biblia. So kung yan ay nakasulat, siyempre dapat yang matupad. Tama po ba? No? Dahil yan ay nakasulat, dapat yang matupad. No? Kaya nga, yan ay sinang-ayunan ni Pablo pagdating sa Colosas 2:14 no? hanggang 16 na kung saan hindi na tayo maghatulan patungkol sa Sabat na yan dahil yan nga ay inalis na. So yan ay hindi na yan utos para sa mga Kristiyano. Kung iniutos man yan noon ng Diyos, yun ay para lang sa mga Hudiyo na galing sa pagkaalipin sa Ehipto. Kung ikaw hindi ka naman naalipin no, ng Ehipto, nakahiya naman siguro na angkinin mo rin no, yung mga ibinigay na para lang sa kanila. Exclusive ho yun para sa kanila kasi kung basahin natin yung Deuteronomio 4:1, buong Israel ang tinutukoy, hindi buong mundo kundi buong Israel lamang. Israel kung saan bagong laya yun, 'di ba? Kaya yun ang malinaw. Yun ay mga palatuntunan na ukol sa laman no na kung saan sila ay binigyan ng makalaman na pahinga.
dahil galing nga sila sa pagkalipin. Tayo na kung saan hindi naman naalipin literal kundi sa spiritual, ang papahingahin sa atin ay ang ating mga kaluluwa, no? Patitigilin na natin kumbaga sa mga kasamaan, sa mga kalayawan. So diyan na yung yan yung kapahingahang Kristiyano, na yan yung binabanggit sa Hebrews 4:8, no? Na meron ngang ibang araw, no, na kapahingahan. Kapag sinabing ibang araw, ibig sabihin iba yan kaysa doon sa naunang binanggit na ikapitong araw. Alangan ba naman sabihin yan pa rin yung araw na yun? 'Di ba? So, illogical naman kung tawagin mong ibang araw kung yan din pala yung dati. 'Di ba? Huwag niyo namang sabihin illogical si Pablo na sumulat niyan. At lalong huwag niyang sabihin na illogical ang Diyos na nagturo kay Pablo na sabihin niyang ibang araw yan kung yan din pala yung una. Dahil sa Biblia po, talaga naman merong ibang araw talaga, no, na ginawa ang Diyos. Mababasa natin yan sa awit, no, 118 verse 22 hanggang 24. Kaya dito sa aming paksa, no, hindi niya napatunayan ang kanyang tema na natili pa kasi katulad ng pag-aamin niya kanina, hindi niya mabasa na iniutos sa mga Kristiyano ang mga katagang remember the Sabbath day to keep it holy. Dahil nabasa lang pala niya yan doon sa lumang tipan na ayon sa kanya yun ay para sa mga Hudiyo. Ngayon, ano kaya siya? Hudiyo kaya siya o Kristiyano siya? Kasi kung Kristiyano siya, so giniba na niya ang kanyang sarili, no? Nasabi niya hindi niya nabasa 'yan, no, sa lumang tipan, sa bagong tipan or sa mga Kristiyano. Hindi niya nabasa na iniutos 'yan sa mga Kristiyano. No, kaya doon pa lang sa kanyang pag-amin, no. At ang maliwanag naman, no, na hindi niya alam yung patungkol sa lamentation, no. Ibig sabihin hindi niya alam yung nakasulat sa kasulatan, no. Yun ay nagpapatuloy lamang na talagang hindi niya natindigan at giniba niya rin na mismo, no, yung kanyang tinitindigan. Siya na rin mismo ang nagpamali sa kanyang tinitindigan ayon sa ating pagtatanong kanina, no. Inamin niya, no. Inamin niya na walang ganun. O di ba? So ano bang tawag mo doon? Pero siyempre naman tayo pa rin ay umaasa na naway maintindihan niyan ng ating kausap, no. Si Kristo pumasok sa sinagoga noon, no, hindi upang kumbaga makisama na kumbaga ano sa kanila kundi upang sila ay turuan, no. Nakatulad din ng ginawa naman ni San Pablo. Si San Pablo rin pumapasok sa sinagoga tuwing araw ng Sabat. Bakit? Para hikayatin sila na maging Kristiyano. Kasi Hudiyo yung mga nagtitipon sa Sabat, mga Hudiyo yun sila. Kaya pinapasok ni Pablo upang hikayatin, upang turuan ng mga bagong aral. Dahil ang mga Kristiyano, nung magkatipon, sila ay sa unang araw. Katulad ng mabasa natin sa Gawa 20 no? Sa unang araw katipon sila at nababasa natin sa unang Korinto 16:2 na ang kanilang ambagan ay sa unang araw. Kaya siyempre kapag nag-ambagan sila, nagkakatipon sila sa panahon na iyan. So yan yung pagkakatipong Kristiyano. So yung ikapitong araw na Sabat na yan, walang ganun sa Kristiyano. Dahil ang katunayan nga doon sa Mateo 19:16, no, kahit sinunod man yung ng binatang mayaman, yung mga kautosan na yun, ay hindi pa rin yung naging sapat sa kanya upang siya magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay, so dyan natatapos ang final conclusion ni Samuel Tahuda ng MCGU or Member Church of God Universal. At dadako tayo sa ating affirmative, Bro Ruel ng SDA. 5 minutes para sa yung final conclusion, bro. Your time start now. Ako po ay magpasalamat sa ating mabutihin na moderator sa magandang pag-moderate. Ang masabi ko lang sa affirmative sa topic na ito, napatayo ko talaga lahat dahil sa mga challenge nga kung pwede pa hindi siya mag-accept. Second, ako po ay nalulungkot sa katayuan ng ating kapatid. Halimbawa dito sa Lamentaciones daw, pinahinto na yung Sabat tsaka mga pulong-pulong. So ang Lamentaciones, una pa yan sa Ezekiel. Lamentaciones, Ezekiel. Kala niya, hindi ko alam yung Lamentaciones. Giano ko lang siya ba, parang gipasya ko lang siya na magtingin sa akin na walang alam, pero sa totoo lang, alam ko yan
Dahil kung pinahinto na sa Lamentaciones sa Ezekiel 2020, pag Ezekiel 2020, ang sabi, keep my Sabbath holy, that they may be a sign between us. Then you will know that I am the Lord your God. Pinahinto na daw sa Lamentaciones pa, pero nag-utos na naman ang Panginoon. Keep daw ang Sabbath holy. Ano ng Sabbath? Sa Ten Commandments, 70 is the Sabbath of the Lord. Mali daw yan. Dapat daw, ang mga Hudyo, yun ang sinabi niya. Sabi ko, bakit kung pinahinto na sa Lamentaciones, bakit pinahinto pa naman yan sa Kolosyan ni Paul at saka sa Korinto? Mali daw ang mga Hudyo. Pati pala ang Panginoon, mali dito. Anong logic sa tao na ito? Parang nagkuha siya ng bato, pinukpok sa ulo niya. Mali lahat, siya na lang ang tama. Ngayon, sinabi pa niya, hindi daw ang Panginoon, inaway daw ang Panginoon sa mga Hudyo. Di niya alam na inaway ang Panginoon dahil kiakrusahan ang Panginoon na nagpakadiyos. Ba't kaya itong tao na ito galit sa Sabat? Ang alam ko, galit sa Sabat eh. Ito pa, kung pwede palang magsalita ng masama, pwede ito gamitin dahil karapat-dapat sa taong ito ang isabi sa kanya kung ano siya eh. Bakit ganun ka sira sa Sabat sa Panginoon na wala namang problema ang Panginoon kung sundin mo o hindi? Huwag mong tama ang mali dahil hindi ka makapatunay. Kung palitan mo ang Sabat na sarili mong teaching galing sa Pilipinas, so ikaw na ang tama sa paniwala mo, kayo lang mga Pilipino maligtas yan sa paniwala mo. Walang Hudyo, walang Chinese, Pilipino lang kayo eh. Sa paniwala mo na hindi pinalit ang literal, ang pinalit yung sinabi mo na si Kristo. Kung tama kayo niyan, kayo lang maligtas. Dami mong verse na ginagamit na sa Revelation 7:9, ang maligtas from all nations, tongues, language, kindreds, people. Revelation 7:9. Kayo Pilipino lang niwala yan. Ibig sabihin mo wala nang kaligtasan ng mga Grego, mga European, mga African. Na-debunk ang stand nimo, na-debunk sa sarili mong mababa yung mo pagkaintindi sa Bible. Hindi naman ganyan, wag ka namang wag mo namang anuhin yung sarili mo, wag mong hindi na salitang gaguhin mo. Wag mo namang anuhin mong sarili mo, lukuhin. Dahil imposible mangyari yan ang 7th day dahil sa sabi pa lang ni James Totten, pag i-break mo daw yung isa sa 10 Commandments, na-break mo na yung lahat. Time. Walang Okay, so dyan natatapos ang ating debate sa umagang ito, alauna na. At bibigyan ko muna ng tig-isang 1 minute. Tig-isa pa, 1 minute po, no? So, bigyan ko muna ng 1 minute yung bawat isa na magpasalamat. At hindi ito rebuttal ha. Kundi pa salamat lang doon sa napakaraming nag-comment, sa mga nanonood at saka makakapanood pa ng debate na ito. So, unahin ko muna yung ating affirmative. Bro Roel, magpasalamat ka bro.
Bro, sorry sa ano sa mga kung nakasalita ko ng hindi maganda, sorry. So, Brad Sam, dahil kasi dinipensa ko talaga yung ano talaga yung totoo. Kaya lumilitaw. Salamat sa mga ah, nakinig at saka hanggang ngayong oras nandito pa. Salamat sa inyo. Yun lang bro. Bro, back to you. So, wala bang programa si Roel? Like, ano ba yung programa ng SDA? Baka gusto nilang, ano? As of now, wala pa bro. Wala kong alam na programa pa namin. Okay, okay. So, that is Bro Roel, no? At, syempre, bigyan ko ng 1 minute si Samuel din na magpasalamat. Go, bro. Okay, unang-una po sa lahat na pinagpapasalamat sa Diyos na kung saan tayo ay binigyan niya naman no, ng isang pagkakataon upang mapatunayan natin o may lahat ng katotohanan no, patungkol sa kanyang mga salita. At ako ay nagpapasalamat no, sa DevCo no, dahil sa programang ito no, ay kumbaga na-share ko yung mga tamang paniniwala, tamang paliwanag patungkol sa mga nakasulat sa Biblia. At sa lahat po ng mga nanonood ng live, maraming salamat po sa inyo. At ang debate po ito na naganap ay i-upload ko rin po sa aking YouTube channel. So para inyong mabalikan at sa mga hindi pa nakapanood, no, pwede niyong panoorin yung mga previous debate ko pa noon no, sa YouTube. Search nyo lang aking pangalan, Samuel Tahuda. So nandun po lahat ng mga debate no, na kumbaga nagawa ko noon. So nandun sa YouTube channel ko, pwede niyong balik-balikan at pwede kayong makapili no, yung paksa na gusto nyong panoorin doon. At mag-subscribe na rin kayo, Samuel Tahuda. So yan po yung totoong pangalan ko at hindi po ko gumagamit ng mga fake na mga account. So yan lang po at salamat. Okay, so that is Samuel Tahuda. Suportahan nyo daw ang kanyang YouTube channel. Search nyo lang daw Samuel Tahuda. At syempre yung ating Debaters Convention gusto ding mag-promote ng ating YouTube channels, Debaters Convention Official. Search nyo lang. At ang debating ito ay mapupunta doon, syempre. At paki-subscribe na din yon. At ang ating polo shirt at t-shirt at mug ng Debaters Convention, available yan sa Lazada at Shopee. Search nyo lang Debaters Convention, napakamura. At suporta, para masuportahan din ang Debaters Convention para magtuloy-tuloy tayo at hanggang ilang taon pa tayo na magdi-debate. At napakaraming salamat doon sa nagbigay ng stars. Maraming salamat sa inyo. Okay, so bukas ulit, Debaters Convention. This is Admin Rasha. We're out. Sigurado ka ba sa iyong tingin? Likas ka nga ba sa iyong tingin? Basta patunayan mo ang iyong tingin at ikaw ang tunay na magyayari. Manaliksik ka na lang ba sa katotohanan? Nung manatili ka na lang ba may piling sa mata? Pipili mo ba na ikaw ay nakangiti sa pagkasa na ayaw mo nang magwakas? Handa ka na bang yakapin ng buong katotohanan at sumama sa paulit-ulit na kamalian? Kung ang katunayan ay nasa iyong harapan, itatanggi mo pa ba ang realidad? Pumasok sa makitindahan kung sa laman ay kakasya. Pag ikaw ay sumama sa karamihan, tiyak ikaw ay mali. Maliling lang din naman sa karamihan, ikaw ay maliligaw. Hey! Yayanig sa DevCo, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa DevCo. Yayanig sa DevCo, labanan na, na nakasulatan, kapayapaan, pagkakamitan, sa tunay na nawa.
Huwag ay hindi naman ang iyong tindig. Huwag mo na ang pipilitin na maging saksi. Kulang-kulang din naman ang inyong aral at magkakatoks-katoks ka pa sa liklong iba. Sanay ka naman sa daling daan, baka sa pitong araw ka marating. Ganang lisik hanggang huli, oras, araw at panahon at totohanan to'y kairan. Huwag ka sana maliligaw, kung ikaw ay sila mo lang. Yayanig sa depo, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindig at ikaw ang yanig sa depo. Yayanig sa depo, labanan ng banal na kasulatan. Kapayaman, makakamit na tunay na unawa. Mamahagi ay isang karangalan. Iba din naman sa uri ng pagsusuri ng katotohanan. Produksyon, kailanman ito hindi naging uri ng argumento. Walang wentang bagay na pinagabalahan. Eko, nalabing natin ang tunay na kahulugan. Eko, lugar na malisik ng kasagutan. Nahagilang nagtatanggol, may pinaglalaban. Dito lamang iyan. Yayanig sa depo, yanigin na